Araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang pinaka-latest na pahayag ni VP Sara tungkol sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Medyo mabigat itong para pahayag niyang ito at galit na galit si VP Sara. Siguro connected ito doon sa pagkakulong ni Attorney Zulueta Lopez. So, sandaling message lang ito, pakinggan ninyo. Because we are led by This country going to hell. Because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam niyo anong pruweba ko? This country is going to hell because we are led by a president who does not know how to run a country. Grabe, wala na. Irreconcilable na talaga ang relasyon ng presidente at vice presidente. So, yun, yung pagiging liar ng presidente, ang kanyang next focus. Paano niya mapatunayan na sinungaling ang presidente? Nirelate niya na sa bigas. Na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugig? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then, he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Either hinigit nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sira ito, yung tangal na kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayo isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? So, yan po. Medyo
Umabot na po ng sukdulan ang galit ng ating Vice Presidente na puno na ang salok. I don't know anong mga susunod na pangyayari nito. So, punta muna tayo sa bigas. Ako, nung marinig ko yung campaign promise na yan, naniwala ako. Sa totoo lang, naniwala ako eh. Kasi ang basihan ko, dahil nagawa ng tatay niya na nakapag-produce ng maraming bigas through Masagana 99 program, panahon ng Marcos Sr. So, kung gagawin lang niya, masunod niya yung ginawa ng Marcos Sr., darating ang panahon, magkaroon tayo ng rice self-sufficiency. So, naniwala ako na pwede maipababa ang presyo ng bigas. Kung hindi man maging 20, kahit 30, ganun ang perspective ko noon. Bababa ang presyo ng bigas. Kasi nagawa ng tatay like father, like son. But ngayon, wala na. Imposible na. Kasi tama yung sabi ng businessman, yung nakausap ni VP Sara, na ang puhunan is sobra 20. Yung cost of producing palay, yung palay pa lang yung grains, hindi pa, wala pang milling, 16 to 18 pesos per kilo of palay. Yun ang puhunan na yun. So, magpagaling ka pa, mag-mill. So, ang milling, nasa 4 to 6 pesos ang milling cost. Kaya, ang puhunan, nasa 22 to 26 pesos per kilo. So, paano mo maibebenta ng 20? Imposible talaga. But anyway, yun na yun. Maraming nabudol na tao, maraming naniwala sa campaign promise na yun. Kaya, every time na may, yun ang palaging sinisingil. Nasaan na yung 20 pesos per kilo na bigas? But kung ang presidente ang inyong kausapin, sabi niya, we're going there. Papunta na tayo doon. But then, mayroon akong statement na nabasa galing sa isang opisyal ng Department of Agriculture. Mabigat, mahirap na abutin yun. Anyway, basta ako, hindi na ako asa. Ang aking hinahanap na lang ngayon, yung promise nila na tig 43. Kasi nasa 50 pesos ang normal price ng bigas ngayon, yung katamtamang quality. Yung promise nila, ibinaba yung tarifa ng bigas through Executive Order number 62. Bababa daw ng 7 pesos sa pagbaba ng tarifa. So, naghahanap ako ng bigas na 43. Happy na ako noon, yung 43. But as of now, wala pa akong nahanap na mayroon akong nabalita ang Kadiwa Store, kasi naghanap ako ng Kadiwa. Diyan daw na ibebenta, o diyan daw tayo makabili ng 43 or 29, depende kung anong category mo. Yung indigent talaga, pwede kang makabili ng 29 pesos per kilong bigas sa Kadiwa Store. Yung rice for all, hindi ka indigent, 43. Kaya lang, wala pang Kadiwa. May nabalitaan lang ako na Kadiwa Store sa Manolo Fortich, Bukidnon. Kaya lang sabi nila, ang presyo ng bigas daw sa Kadiwa Store sa Manolo Fortich, 60 pesos per kilo. Mas mahal pa kaysa mga ordinary rice traders. So, wala talaga. Kasinungalingan talaga yung tungkol sa bigas na yan. But, wala na tayong magagawa. Nandyan na. Nabudol na tayo. We just live with it. Sana tumigil na itong bangayan sa politika dahil
kawawang taong bayan. Mamaya magbigay ako ng update tungkol sa kalagayan ni Attorney Zulueta Lopez.